kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon dito po kay Kuya JJ at Anseng, ano? At ako po ay hindi nakukuha ng video ni Daddy Frankie at panoorin nyo na lang po yung pagdating ng panibagong blessing po kay Kuya JJ, ano? At sabi ko nga ay nung dumating po yung dalawang baboy na ibinigay natin po kay Kuya Oliver at sabi ko nga kay Daddy Frankie ay ang mag-aalaga po si Kuya JJ. Kasi 'di ba nung nang mga nakaraan ano ay binigyan na natin ng baboy si Anseng. At ito nga at naibenta na, 'di ba ang sabi ko kung sakali man Danay Anseng dapat kung ibinenta mo na bumibili ka ng another para may laman po yung iyong kulungan ng baboy, ano, kung saan nakakulong noon si Oliver. Ngayon po mga kapatid ay alam ko na wala na yung baboy dahil nakatay na nung Monday. At nung dumating nga po yung dalawang baboy ay gustong kunin yung isa ni Anseng dahil siya naman daw po yung nag-aalaga kay Kuya Oliver. Ito lang Nanay Anseng ang masasabi ko sa iyo, ano. Sana ay wag kang ma-offend, pero sana pag may mga ganyan na pangkabuhayan nga na binibigay sa iyo, ay dapat pahalagahan nyo. Na naibinta nyo yung baboy, sana bumibili kayo ng panibago para mayroon kayong ihintayin muli, 'di ba? Hindi yung parang one day millionaire ang tawag nga doon po, ano? Dahil siyempre kaming mga nakakakita at sa mga vlog ni Daddy Frankie at lalong-lalo na yung mga tinutulungan ni Daddy Frankie, nandito kami para tumulong din kay Daddy Frankie. Pero may pero po yan Nanay Anseng. Pag nakita po ng mga tumutulong na parang hindi mo pinahahalagahan ang tulong na ibinibigay sa iyo, madidisappoint talaga. Gaya sa akin po na lagi kong sinasabi, pagyamanin mo kung ano ang ibinibigay sa iyo para pagdating ng araw ay mayroon kayo uli na ibibinta, ano? Hindi yung ubos-ubos biyaya ang tawag doon. Kasi alam nyo Nanay Anseng, kailangan maging practical kayo. Na abang may tumutulong sa inyo, ay kailangan yung bang pagyamanin nyo o alagaan nyo, di ba? Dahil gaya kay Kuya JJ at ni Kuya Oliver, kaya ko po yun ay para mayroon kayong pagkukunan. Hindi na yung kung saan-saan maghanap buhay, pagyamanin nyo kung anong mga ibinibigay sa inyo na tulong, di ba? Ganun dapat. At ito nga, nakakalungkot nga Nanay Anseng dahil gusto pang kunin yung baboy dahil siya naman daw po yung nag-aalaga kay Kuya Oliver. Hindi yun ang punte doon Nanay Anseng. Kapag nung binigyan ka namin ng tulong, si Kuya JJ never po yan na nagsalita. Wala akong narinig sa kanya na bakit si Anseng lang. Ako rin, di ba, sumasama din kay Daddy Frankie pag pinagagamot si Kuya Oliver. Wala kaming naririnig about po sa parang nagsisilos, ano. Nung dumating yung blessing ni Kuya JJ ay doon nakita na naman namin yung pagsisimula. Kaya hindi mo po maaalis sa mga viewers yung hindi po talaga nagtitiwala sa iyo Nanay Anseng, ano. At sana nga, sabi ko, ay magbago ka na dahil alam nyo sa lahat ng bagay na mga tinutulungan ni Daddy Frankie, talagang halos galit sa iyo. Kaya lang alam nyo po mga kapatid, sa kagaya namin po na mabababa ang kalooban na talagang para sa akin po, yung tayo po yung nanglalait ng tao o yung parang mahirap ka na nga, ibababa pa natin. Kaya minsan po maraming nagsasabi sa amin na kagaya ka rin Mama Lud de los Santos ni Daddy Frankie na uto-uto din. Alam nyo, ako hindi po ako nasasakta na sabihin uto-uto. I think ganun din si Daddy Frankie dahil alam namin sa mga sarili namin na hindi po kami mga uto-uto, ano.
At marami kaming na rin nababasa na kung ano-ano po yung mga against na sinasabi sa mga comment section kay Ansing. Pero ini-ignore na lang namin dahil alam ko na ito kasi si Nanay Ansing na sabihin na natin makulit. At mayroon ngang hindi nga mo masasabihan kasi kung ano lang talaga yung bigla-bigla niyang maisip, yun din talaga yung gagawin niya. Kagaya nga nan pinagsabihan na ni Daddy Frankie na huwag kang maiinggit, malay mo maraming darating sa iyong biyaya. Alam nyo, ay muntik na naman na nag-ayos na silang dalawa ni Kuya GJ, pilit pa niyang kukunin dahil wala na daw pong laman yung kulungan niya. Ay hindi po problema ng ni Kuya GJ yon at ni Daddy Frankie na parang pinagsasabihan si Daddy Frankie na siya naman daw nag-alaga kaya sa kanya na lang daw yung isang baboy. Ito lang ang masasabi ko na Ansing. Kung anong binibigay sa iyo, makontento ka na. Kung hindi naman sa iyo binibigay dahil sasabihin naman, Nay Ansing, ito ay para sa iyo dahil ikaw nag-aalaga kay Oliver. Hindi po. Iyon ay para kay Kuya GJ, para kay Kuya GJ at Oliver. Ganun sana, dapat marunong tayong tumanggap. Kung hindi sa atin, wag natin pag-iinteresan. Yun lang po ang masasabi ko sa iyo na Ansing. Dahil napakapangit talaga po sa sitwasyon na binibigyan natin yung kapatid mo tapos ikaw parang nandiyan kan. Para na kaming mga tumutulong. Oo, alam ko, naaawa ako dahil alam ko sa kalagayan nyo na yung bang talagang mahirap. Pero alam nyo po mga kapatid, mas may mahirap pa po sa inyo na Ansing. Yung walang wala. Marami ngang nagsasabi na mabuti pa kayo may sariling lupa. Totoo po na yaman yun, may sakahan. Kaya lang po talaga, dito po ang binabasihan namin, kahit sila may lupa at mayroong sakahan, hindi naman kaagad-agad yan na mapapakinabangan. Mag-iintay ka ng ilang buwan bago po yan mapapakinabangan na sa bukid, alam niyo po mga kapatid, ito na lang ialimbawa ko na lang po sa inyo. Kung kayo po ang isang mahirap, at ganun din po kayo laitin ng tao, di ba masakit? Di ba? Kaya ganun po yung kahit ano pong hirap, kahit ano pong inis natin sa isang tao, wag natin ipakikita sa kanila na tayo po uhusgahan natin ang ating mga kababayan na kagaya ni Ansing. Kasi nandito tayo para tumulong, hindi po para laitin. Maraming pagkakamali talaga si Ansing. Pero para sa akin po, hindi ko talaga kayang manlait o yung bang mangalipusta ng tao. Lalong-lalo na sa ganung kalagayan nila. Dahil wala na tayong iniba po sa kanya kung tayo. At saka hindi po matututo si Ansing kung patuloy natin huhusgahan ang isang tao. Di ba po? Kasi alam natin kung husgahan natin ang husgahan si Ansing, ay hindi po yan talaga mababago ang kanyang ugali. Kung nandyan nga si Daddy Frankie na halos bumigay na rin, ay inunawa niya, pilit niyang inunawa po. Dahil alam natin na tayo po yung nakakaunawa. Kaya sana yung mga bagay na yan, yung makita natin na ganyan ang ugali, sana unawain natin at pagsabihan. Yung parang gabayan, para maintindihan niya kung ano dapat natin ipaintindi sa isang tao na alam natin po na iba. Di ba po? Ngayon nga po ay ang tangi ko lang pong masasabi kay Aling Ansing or Nanay Ansing na sana po magbago ka na. Na kung hindi naman sa iyo kahit ano pong ipadaan natin kay Kuya Oliver o kay Kuya GJ, wag ka na lang kumibo. Makontento ka na lang para sa kapatid mo. Yun na lang na Ansing. Para darating ang araw na mababago mo unti-unti yung iyong sarili na hindi ka naiinggit kung anong mga nakikita mong na dumarating kay Kuya Oliver at sana nga tulungan mo na lang ang iyong kapatid, di ba?
At ikaw ay yung na malapit. Gaya kay Kuya JJ, kung wala si Kuya JJ, ikaw ang tumingin, di ba? Ganun napakaganda po kung yung magkakapatid po na nagbibigayan. Ano? Dahil kung anong mayroon si Oliver na halimbawa dumarating na para sa kanyang pangkabuhayan yung ano, palagay ko naman mabibiyayaan ka rin dahil alam ng mga viewers na ikaw po yung nag-aalaga, na more kang na ikaw ang nagtumitingin kay Kuya Oliver dahil ikaw ay lagi nandyan sa bahay nyo, di ba? At kung anong pag-aalaga mo sa yung mga anak, sa pamilya, ganun din kay Kuya Oliver dahil alam naman natin na wala naman siyang pamilya, no? Kundi kayo lang na magkakapatid. Sana ganun dahil hindi naman kami mga bulag, pipi na hindi namin nakikita ang kalagayan niyang kapatid niyo. Sana yun po ang i-priority mo. Kayong dalawa ni Kuya JJ, kaya namin kayo binigyan para isipin ninyo na hindi lang si Kuya Oliver, kayo pating magkapatid ay talagang dumating ang blessing sa inyo. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid, suportahan natin si Daddy Frankie at panuorin nyo po yung dumating na panibagong blessing kay Kuya JJ at Oliver. Ano? Lagi natin suportahan si Daddy Frankie at ang kanyang team. Aling Rochelle Vlog, hindi pa po nakasubscribe kay Aling Rochelle Vlog, please subscribe po. At siyempre po, pakiyakap naman kay Malo de los Santos. Shout out po sa Team Opo. Ayan po, ayan, Team Opo po. Ayan, maraming salamat sa aking inaanak na si Cara. Ayan, shout out po, suportahan natin. Miss Cara po. At si Bonfire Tugashi, Bumper Tugashi, ayan, sana po ay suportahan natin para ma-monetize na po siya. At ano pa, kapag po tayo ay tumutulong, sana ay wag na natin pong usgahan o kung ano man ang mayroon kay Anseng. Yun lang po ang masasabi ko po mga kapatid. Pasensya na po at hindi po kami ni Daddy Frankie ay uto-uto. Hindi po ako kagaya yung ibang tao na nauuto. Alam ko po yung ginagawa ko po mga kapatid. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa inyo. Sana po ay alisin natin yung galit sa atin sa puso dahil mas malaya po tayong gumagalaw na walang kagalit. At alam naman natin po yung buhay dito sa social media. Hindi naman tayo magkakakilala po ano. Kaya marami pong salamat sa mga supporter ni Daddy Frankie at lalong-lalo na po sa mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Thank you so much po sa inyong lahat. We love you. Mag-iingat po at lagi tayo at lalo na nga po ngayon ay laging may bagyo sa atin ngayon. Ay ingat po at pag maulan, madaling magkasakit, ano? Yan lang po ang ingatan natin. Kapag may alam, hindi po tayo malilinlang. We love you so much po sa inyong lahat. God bless you. Bye-bye.